Banatbay, binanatan ang komento ni Risa Hontiveros. Sabi kasi ng senadora, hindi raw dapat i-blame ang mga Pilipino na dumadami ang COVID-19 cases. Let's watch the video to know the whole story. Hoy, sige! Pangalan nito, Hontiveros. Walang kwenta. Walang kwenta, pero pag-usapan na rin natin. Pambira naman eh. Sige na, banatan na natin to si Hontiveros. Ito si Hontiveros kasi ganito. Ito ang sabi niya, nagalit siya kasi sabi nila kung sino mang taga-ITF. Sabi nila, kasi naman yung mga Pilipino minsan walang disiplina, ganyan-ganyan. Kaya tuloy lumalala kasi 'di ba yung sa sa Cebu, bumalik uli sa ECQ, 'di ba ganyan-ganyan. Ngayon niya pinatututukan na ni Pangulong Duterte kay Seximato. So pinapunta siya doon, siya na mismong pinapunta Tapos kasi naayos, 'di ba? Naayos daw niya yung ano ba yung naayos niya? Yung Baywalk. At saka yung Boracay. So ngayon sa Cebu siya ang in-charge. Parang sinasabi ng ITF at saka kahit si Pangulong Duterte ilang beses niya nang sinasabi na parang awa nyo na umayos-ayos kayo. Pag bawal lumabas, bawal lumabas. Huwag kayo makikinig kay Kim Chiu. Anyway, kasi nakakabuisit itong babanatan natin. Wala nang kakwenta-kwenta. Hontiveros, sino may kasalanan? Bakit lumalala? Kung hindi pala kasalanan ng mga tao, kasalanan ng virus. Sasabihin mo na naman, gobyerno. Bakit? Gobyerno ba nagdala ng virus? May magagawa ba ang gobyerno sa pagkalat-kalat na yan? Diba, sino pa ba ang magkakalat yan, maghahawaan? Diba, syempre, ang mga tao din, ano ba naman yan? Anyway, ganito. Ito nga si Hontiveros. Alam nyo, baka naman nakala nyo masyadong oy, grabe, nagtaas ng mga kamay talaga ang loko. Ang babastos din nyo, Ito nga si Hontiveros, akala ko kasi nung una, sabi ko, sige nga, let me give the benefit of the doubt. Baka naman masyado nating pinupuna si Hontiveros dahil medyo may kulang sa kokote niya. Baka pinupuna lang natin ng ganito. Ay, tiningnan ko kagad si Hontiveros nga. So sabi ko, ay, SEK 119, pandagdag Serbana. Thank you very much, Ligaya Madam Ligaya. Ito na nga. So sabi ko naman, baka naman masyado lang tayo mapagpuna dito kay Hontiveros. Baka naman talagang may kasalanan nga naman ng ang gobyerno. Kaya inisip ko, ang sakit ay sakit. Kahit anong gawin ng gobyerno na magbigay ng ganito, magbigay ng PPE, magbigay ng kung ano-ano, magpaalala, kung ang mga tao hindi susunod, napakahirap talagang, bakit to? Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa lang. Pagsuot na lang ng mask di ba? Sinabi na nga may patakaran doon, bawal ang walang mask. Papasok ka na mini-stop o 7-Eleven o grocery o kung saan pa man. Basta bawal kang lumabas ng walang mask. Hala, magmamas, labas ang ilong. Di wala din. Pumasok din yung kung ano mang tumalsik sa atmosphere, sa ating environment. Pag may tumalsik na umubong ganon, tasok din sa ilong mo. Kung hindi ka naman tulongges din, di ba? Ano pa? Sinabi na ngang wag lalabas yung essential lang. Ibig sabihin, nasa GCQ pa rin tayo. Pag sinabi mong essential lang ang lalabas, ayun, makakita ka pa rin na magbabarkada. Minsan mga komblo pa. Sige nga, kung alam nyo ibig sabihin ng komblo, meron kayo sa aking gift. Libreng t-shirt, kung alam nyo ibig sabihin ng komblo. Tingnan ko nga. Sige, sabihin nyo, sagutin ninyo. Kailangan may meaning yun na hindi lang basta komblo, kasi meron tayong mga kababayan Mama Girl, salamat sa 50. Meron tayong mga kababayan na talagang sinabi ng wag nang lumabas na magkakasama, kung hindi naman kayo kailangan. Anong ginagawa? Kailangan magsasama pa rin sa grocery dalawa. May nakita pa nga ako may bit-bit na bata. Sinabi na nga bawal ang bata, may bit-bit pa rin. Sinabi ng bawal ang buntis, papasok pa rin sa mall yung buntis. Pag matanda, bawal. Ayun,
ano pa din. O kaya nga, ano ibig sabihin ng komblo? Oh, hindi nyo alam. Binabae, backlash. O nga, anong ibig sabihin? Oh. May meaning yung komblo. Hindi nyo alam. I-research ninyo. Oo nga, bayot yun, ibig sabihin ng komblo. Pero bakit komblo? Tayo, di ba nakakita pa ako sorry, totoo to ha. Nabisit ako, ilang beses na ako na naninita ng tao. Lalo na yung mga, meron pa ako nasita one time, yung ang tawag doon, sa cashier. Talagang sinabihan ko, ma'am, pakaayos naman ng suot ng mask niya. Kasi nakalabas ang ilong. Gusto ko sabihan, bakit? Nababahuan ka ba sa bibig mo? Ano ba? Bakit? May mga ganun-ganun eh. Hindi ko maintindihan talaga. Ganun ang katigas na ang ulo nating mga Pilipino. Oh, sinabi ng wag magbabarkada. May makikita pa kayo mga, lalo na, naiinis ako. Nakakita talaga ako ng mga komblo, kapit kamay pa sila, maglalakad puntang grocery. Ano ba, hindi ba pwedeng maghiwalay muna ng kahit isang oras lang? Pag nag-grocery, kailangan talaga magkakasama. Hi girlie, salamat sa 1,000 won. O ano pa, ang dami-dami pang mga matitigas na ulo talaga sa atin. Itong sinasabi nito ni paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte. Sabi niya pa nga dun sa kanyang huling mensahe kanina, ang problema kasi naging kampante tayo. Parang ang feeling natin, bumaba na dahil GCQ. Bumaba na yung infection. No! Baka nakakalimutan ninyo, yung sakit na andyan pa din, hindi nawawala. Kaya lang natin medyo ginawang GCQ. Bakit sasabihin nyo, kasalanan kasi ng gobyerno ginawang GCQ. Hindi. Kasi iniisip din ng ating gobyerno yung sitwasyon ng mga kababayan nating walang no work, no pay. Kaya binuksan muna yung mga paunti-unting binubuksan, tinitingnan, hanggang matuto tayo mag-adapt doon sa new normal. Kaya lang talaga, yung iba sa atin, feeling na naging GCQ na, humina na ang virus. Hindi ko alam kung saan. Marami ako nakikita eh. Ito ang problema ko dito kay Ontiveros. Ang problema ko kasi dito kay Ontiveros, ito kasi si Ontiveros, hindi siguro lumalabas sa kalsada. Kaya tuloy iniisip niya, disiplina. Kasi alam nyo, wala akong biro ito Wala akong biro. Pag kayo nakatira sa mga magagandang subdivision o kaya sa mga kondo, hindi mo na alam kung anong nangyayari dun sa kalsada. Hindi mo na alam kung anong meron dun sa kalsada. Hindi mo na siya maunawan. Pero pagka ikaw pumunta ka, kasi ako, honestly, talagang namamalengke ako. Hindi ko lang sasabihin kung saan. Namamalengke ako, tinitingnan ko yung mga gulay-gulay. Kasi sabi ko, di ba, dahil nga plant-based diet ako, ang aking pinapractice, hindi na ako vegan. Sinipa ako ng mga taga-Manila vegan. Sinabing, hindi ka vegan kasi for anti-terrorist bill ka. Di kayo na lang ang vegan. Sa inyo na yan. Kayo na, kaharian nyo na yung vegan, ha? Basta hindi ako kumakain ng baboy at basta ng karne. Okay, so hindi ako vegan ayon sa kanilang description. Plant-based diet lang ako. Ito muna si Mabel, magbago, $2. Present banat by watching from San Diego. Yun na nga. Kasi pag kayo pupunta kayo ng palengke, dyan mo makikita yung mga tao parang walang sakit. Parang walang virus na kumakalat. Ano lang pagka siguro kasi nakasanayan na yung mask na nakaganyan, pero minsan bumababa, minsan tinatanggal, minsan hinahawakan. Ang purpose nga ng mask, yung labas hindi mo hahawakan yun. Kasi doon tumatalsik yung kung anumang laway o virus na nanggagaling sa iba. Hindi mo dapat hinahawakan yung iba. Pagka minsan, yoyosi, lahawak-hawak kung saan pinapatong. Tapos papasok na naman. Disiplina talaga ang kulang. Di ba sabi nga, actually, kung napanood nyo yung video na interview natin kay Vince, sabi niya, ang talagang gamot dito, hindi yung mass testing. Kasi akala ng iba ito na naman, pagpipilitan na naman yung mass testing. Nakakulit-kulit na mass testing. Hindi nga pwedeng i-mass testing yung lahat ng, hindi pwedeng i-testing ang lahat ng tao. Targeted test lang.
kahit no mayayamang bansa, hindi ho magagawa na i-test ang lahat ng kanilang citizen. So targeted lang. Okay? At the same time, pag na-test ka ngayon, hindi ibig sabihin nun, oy, okay na ako. Pwede na akong pumunta kung saan-saan. Hindi pwede kang na-test ngayon, nag-negative ka. Pwede ka naman mahawa kinabukasan. So useless din yung test. Okay? Hindi ho yan ang gamot. Ang talagang gamot para dito ay wala pa yung vaccine. Okay? At the same time, okay, maiiwasan natin ito kung tayo ay sobrang ingat, ha? Minsan kasi feeling natin, wala naman yun. Wala yan. Taga 2 weeks, 3 weeks na. Akong nasa kalsada, wala namang nangyayari sa akin eh. Antayin mo pang may mangyari bago ka maging disiplinado. Kaya nga ako sa totoo, sabi ko sa inyo, pag may kulang akong konting gulay, hindi ko, kulang gulay ko. Punta ako ng grocery. Dati ko kasi ako eh. Sandali muna. Anita B. Molingit, salamat sa $2. Dati talaga, nung wala pa itong COVID na ito, araw-araw ako nag-grocery kasi ang gulay mabilis mabulok yan eh. So hindi ako pwede mag-stock yan ng gulay. Diba? Alam mo naman yan. Pagka in-stock mo na kagad yan, kinabukasan, 2 araw, bulok na kagad yan kahit nasa ref. Kaya araw-araw ako noon na mag-grocery. Pero ngayon, sinasabi ko nga, nag-iingat ako. Pag may konting kulang, hindi ko muna yan pupuntahan ng grocery para bilhin lang yung isang kulang na yun. Ang gagawin ko, ililista ko, ito, kulang. Para pagpunta ko sa grocery, one time na, para hindi araw-araw ako nagpupunta doon. Kasi the more na lumalabas ka, the more yung, mas mataas yung ratio na mahawa ka. Minsan kasi akala natin, GCQ na, so pwede nang lumabas. Kaya ginawang GCQ para yung mga kababayan natin na walang no work, no pay, makapagtrabaho na. Yung iba, pero essential pa rin ho yan, ha? Essential. Ang key issue dyan, yung mga essential lang. Dapat ganun dapat ang treatment natin. Pagdating ho sa COVID na to, meron pa rin alam nyo, ito sana mapanood paulit-ulit to Sana palabas sa TV ito. Kasi noong una, ito kasi nangyari sa atin Na-excite. Yung media talagang inaraw-araw ang tungkol sa COVID, mga nagkakasakit sa COVID. Lahat talaga inaraw-araw yung COVID. Ngayon parang, we're used to it na. We're used to it na nandiyan na yung COVID. So hindi na natin ibabalita yan. Hayaan mo na yung COVID na yan. Sana inaraw-araw pa rin natin yung advertisement na once tinamaan ka ng COVID, okay, mahihiwalay ka na sa pamilya mo. Ano pa? Kung sakasakali lang natigok ka, hindi ka na nga nakita nung nagkaroon ka, hanggang mamatay ka, hanggang sunugin ka, hindi ka nila makakasama. Ganong kalupit yung COVID na yan. Pero syempre, GCQ na, pwede nang lumabas yan ang nasa isip natin. Kaya tayo, wala tayong ginagawa kundi maglabasan na maglabasan. Tapos, biglang pag tumataas yung number ng DOH, sasabihin natin, eto DOH, kasalanan nila, tumataas yung bilang ng meron. Tanga lang, anong Natural, tataas talaga yung bilang kasi dumadami yung natetest. Ibig sabihin nun, marami pa, di ba paulit-ulit nga sinasabi ni Vince Dizon sa atin, marami ang nasa labas ngayon na may COVID na asymptomatic. Pero siyempre sasabihin mo, okay lang niya, asymptomatic naman pala wala naman pala mangyari sa akin kahit na may COVID ako malakas pa din ako. Hindi ako buwan kahit may COVID ako. Oo, asymptomatic yung iba pero pwedeng ikaw tamaan ka ng matinding sakit. Lalo na ako praningo ako. Totoo lang, praningo ako dyan. Bakit to? Kasi may asthma ako Yung asthma ko heredity po yung asthma ko. Manahuyan namin sa lolo namin. Lahat po kami sa pamilya namin meron. Basta ganito ang rule sa amin 6 yung magkakapatid na sa side ng nanay ko, 6 sila. Bawat sa magkakapatid, meron siguradong isang may asthma. At least, dalawa kami ng kapatid ko, dalawa lang kami na magkapatid, Ako yung meron. Nagmamask ka naman hindi lang para sa sarili mo na hindi ka magkasakit. Nagmamask ka para hindi ka magkasakit at hindi ka makahawa
Okay? Pag nakahawa ka kasi, pag nahawaan ka, tapos hindi ka nakamask, makakahawa ka pa ng iba. Hindi mo naman alam kung meron ka o wala. Kaya ka nga nagmamask. Lahat tayo nagmamask. Let's assume that each one of us is sick or carrier ng COVID. So kaya tayo nagmamask. Bakit? To protect people, to protect my family, to protect everyone. Hanggang wala pa yung... kasi alam nyo, napanood nyo sa Netflix yung sa COVID? Sabi nila usually 2 to 3 years daw na yung vaccine. Mabilis na yon. Ngayon, dahil sa sobrang tindi, pinapaspas talaga more or less 1 year. So yun yung point ng pagmamask. Para hindi kumalat ng todo, mapigilan yung pagkalat, sumunod tayo sa batas, kahit nag-comply tayo, mas sumunod pa rin tayo para hindi kumalat yun. Para pagdating ng vaccine, ayun na. Kaya lang, ano iniisip natin? Kasi yung sarili ko Sarili ko importante. Alam nyo ako ito. Naiinis ako, hindi bukas ang gym. Parang gusto kong iprotesta yun. Diba? Iprotesta! Dapat buksan na ang gym. Essential yan, gym. Kaya lang, when you say essential, ito yun mamamatay ka ba kung wala yan? Yan ang tanong. Mamamatay ka ba? Pwede ka naman mag-exercise sa bahay mo. Pwede ka naman mag-exercise. Sorry ako, pabor ako sa gym. Mahilig ako mag-gym at saka mag-boxing, ha? Pero yung sinabi mong essential, yung ikamamatay mo ba pag hindi ka lumabas ngayon? Ikamamatay mo ba kung hindi ka mag-grocery? Tanong mo sa sarili mo yan. Kunwari ako, pupunta ako nababato na ako dito sa loob ng kwarto ko. Naiinis na ako. Ikamamatay mo ba kung nandiyan ka lang sa kwarto mo, kung meron ka namang pagkain, may TV ka naman, may kuryente ka naman, ikamamatay mo ba yan? Maging kasi hindi mo alam. What if lang, ako meron. Pumunta ako ng grocery, nilamutak-lamutak ko yung gulay doon. Ay, fresh siya, fresh. Nakamas nga ako, pero sa loob naman ng bahay, bago ako, may laway na ako napunta sa kamay. Kahit po sabi mo alcohol ng ganyan, hindi mo naman 100% yan. Di ba may 99.5 pa nga. Parang pagbibigay lang yan, point, di ba? Sa paghawak mo ng gano'n, napunta doon. Yung sumunod na humawak doon, nahawa. Kaya nga, as much as possible, yan yung wala tayong disiplinang mga Pilipino. Sa totoo lang. There you have it mga ka-Donmar TV. Mag-comment sa inyong opinion tungkol sa video. Don't forget to subscribe to my channel Donmar TV and click the notification bell para updated kayo sa mga trending news. See you in the next video. Have a great day.